At humihip ang ikalimang anghel. At nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman. At napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. At binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga gnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo. At sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang 2 pagkaaba sa haharapin. At humihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalagan ang 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito, na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 3 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot. Sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo, at siya nilang ipinananakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakaririnig man, ni nakakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi
sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw.